Love Serye TV. Loving You Until My Last Breath. Tunghay na po natin ang ika-6 na bahagi. Mas naging maayos ang buhay ni Lexa na magtrabaho siya kay Mr. Sam. Bukod na malaki ang sweldo, halos wala rin siya nagagastos. Nakatira siya sa bahay ng matandang lalaki. Libre ang pagkain, accommodation at pati ng mga toiletries. Mas malaki na ang naipapadala niya sa pamilya sa Pilipinas. Madali lang din ang kanyang trabaho. Kahit araw-araw ay kailangan ng matanda. Madali lang siya nakakapag-adjust. Ang madalas lang niyang gawin ay ang mga basic. I-check ang blood pressure nito at painumin ng gamot sa tamang oras. Hindi mahilig magagalaw si Mr. Sam kaya hindi na niya ito kailangang alalayan lagi. Isa pa, electric din ang wheelchair nito. Hindi na niya kailangang itulak iyon kapag gusto nitong lumabas. Wala ng asawa si Mr. Sam at maraming iba't ibang gawain ang dalawang kasambahay sa bahay. May 2 anak ang matandang lalaki, pero parehong malayo rito. Pareho ring successful ang mga ito, kaya mas naa-afford na paalagaan sa nurse at panatilihin sa bahay ang matandang lalaki, kaysa dalhin na lang sa home for the aged. Kahit malayo rin, malaki ang pagmamalasakit ng 2 anak sa ama. Weekends ko umuwi si Tracy, ang panganay na anak ng babae ni Mr. Sam. Day off niya kapag naroon ng babae, kaya ito nag-aalaga sa ama. Samantalang ang bunso naman niyang si Neil ay hindi pa niya nakikita. Ayon kay Mr. Sam, nagtatrabaho sa Europe ang lalaki, kaya mas madalang na umuwi. 1 beses kada 2 taon lang ito umuwi. Kaya kahit na-stroke na si Mr. Sam, hindi nakauwi si Neil. Mag-1 taon na nagtatrabaho si Lexa kay Mr. Sam. Malaki na rin ang ipadala niya sa Pilipinas. Pero kahit ganoon, pakiramdam niya ay kulang pa yon. Marami siyang pangarap hindi lang para sa mga kapatid. Gusto niya makapag-ipon para mapaayos ang bahay nila. Gusto rin niyang mapalaki ang tindahan ng mama niya. Kapag nangyari yon, pwede na niyang patigilin sa pagtatrabaho ang kanyang papa. Gusto niyang nasa bahay na lang ito o di kaya ay mamamahala ng negosyo gaya ng gusto rin nito. At sa bagong trabaho, mas nagkakaroon siya ng libreng oras. Tuwing natatapos kasi sa trabaho, ay hinahayaan na siya ni Mr. Sam sa kung ano gusto niyang gawin. Madalas, kinakausap niya ang pamilya. Araw-araw niyang ginagawa yon, kaya masasabing hindi namimiss sa mga ito. Tuwing weekends naman, kahit day off, madalas na nasa bahay lang si Lexa. Day off din kasi ni Lance sa trabaho. Hindi naging hadlang ang magkabilang oras para magkausap sila ng boyfriend. Maayos ang lahat maliban sa matinding pagkamiss nila sa isa't isa. Kailan ka babalik? Tuwing nag-uusap sila, hindi mawala ang tanong na yon kay Lance. Sa kasalukuyan ay magka-video chat sila ng boyfriend sa Skype. Hindi ko pa alam, love. Alam mo naman ang pangarap ko, hindi ba? Mukhang matatagalan pa ako bago matupad yon. I know, pero kahit man lang sana bakasyon. Miss na kita, sabi nito. Nakakasawa rin naman na palaging teddy bear na ito ang yakap ko. Hindi alam ni Lexa kung mapapangiti o maaawa kay Lance. Ang cute kasing tingnan ng boyfriend habang yakap-yakap ang teddy bear na regalo nito sa kanya noong huling Valentine's na magkasama sila. Pero naaawa rin siya kay Lance. Kaya nito, nagkakasya na lang din sa pagyakap sa unan. Kahit gusto na niya makaramdam ng init ang boyfriend, ang mayakap at mahalikan nito ng totoo. Hindi ko pa masisiguro, love. Masyadong maraming gastusin ngayon sa school. Malapit na mag-final si Leo at mapait na ngumiti si Lance. Alright, wala rin naman ako magagawa, hindi ba? Basta mag-iingat ka palagi dyan, ha? Mahirap, pero kaya ko pa rin ipangako na maghihintay ako para sa'yo. I love you always. Inilapit nito ang mga labi sa screen. Ginaya naman niya ang boyfriend. I trust you, and I love you too. I love you more. Mahirap man pero naniwala si Lexa na kapag natapos yon, magiging worth it ang lahat. Sa ngayon, makokontento na lang siya sa sitwasyon nila ni Lance. May tamang panahon din para tuluyan silang maging masaya. Hindi. Sabihin mo sa akin na niloloko mo lang ako, Leo. Hindi pa patay si Mama. Makakaya pa niyang lumaban. Halos maglupasay si Lexa nang ibalita ng kapatid na patay na ang mama nila. 2 linggo na ang nakaraan mula nang malaman niyang na-ospital ang kanilang mama. Bigla na lang daw itong nag-collapse sa bahay nila. Matagal ng high blood ang kanyang mama kaya hindi na katakataka ang dahilan ng stroke. Comatose ang mama niya sa loob ng 2 linggo. Pero ngayon, tuluyan na bumigay ang katawan nito. Napakasakit na tanggapin niyon. I'm sorry ate, pero yun ang totoo. Umiiyak na ring sabi ni Leo. Dahil nasa ibang bansa pa rin, sa cellphone lang sila nagkakausap ng kapatid. Kailan ka ba uuwi ate? Makakauwi ka ba?
Hindi ko sigurado pero susubukan ko. Nang malaman na nangyari sa mama niya, sinubukan magpaalam ni Lexa kay Mr. Sam. Wala naman sanang kaso sa matanda lalaki. Kaya lang, hindi nakiayon ang sitwasyon. Nasa business trip kasi si Tracy sa Japan sa loob ng 1 buwan at ang isang kasambahay naman ay nagbabakasyon din ng 1 buwan. Hindi makakaya ng isang kasambahay na alagaan si Mr. Sam at gawin ng iba pang trabaho. Sige ate, teka, ito si Papa. Gusto kang makausap. Ibinigay ng kapatid sa papa niya ang cellphone. Lalong parang nadurog ang puso ni Lexa nang marinig ang hikbi ng ama. Anak, alam ko na gusto mo makauwi. Gusto rin namin na makauwi ka, pero ang bayarin sa ospital. May ipon naman po ako, Papa. Halos 3 taon na niyang nagtatrabaho sa ibang bansa. Bukod sa ipapadala sa pamilya, nag-iipon din siya ng pansarili. Balak sana niya magpaalam kay Mr. Sam sa susunod na buwan para magbakasyon sa Pilipinas. Kahit 1 buwan man lang, miss na kasi niya ang pamilya. Kulang pa ang ipon namin dito para sa bayarin sa ospital ng mama mo. Naging napakalaki ng gastos. Isama pa na nabawasan din dahil sa pagka-renovate ng bahay kamakailan lang. Huminga ng malalim ang kanyang papa. Sana maintindihan mo anak, kung uuwi ka, wala ka na ring makikita. Wala na ang mama mo. Hindi mo na siya makakausap. Gusto ko pong makasama kayo, Papa. Ang lungkot-lungkot. At sinong tutulong sa inyo dyan? Makakaya nyo ba? Kakayanin ko, anak. Nandito naman ang mga kapatid mo. Malalaki na sila. Isa pa kasama rin namin si Lance kanina. Nangako siya na tutulong. Nag-file na siya ng leave nang malaman ng balita. Masakit man, sumunod na rin si Lex sa papa niya. May punto ito. Kahit na umuwi na rin naman siya, hindi na maibabalik ang buhay ng mama niya. Mabuti na nga magpadala na lang siya ng pera. Kailangan din ng pera ng pamilya niya. Dahil nakalive si Lance, araw-araw na niyang nakakausap ang boyfriend. Sa buong panahon ng burol, nanatili ito sa bahay nila. Ang boyfriend ang tumulong at parang naging siya sa pamilya. Ito ang kanyang naging representative. Thank you so much, love. Tanging nasabi na lamang niya. Pamilya ko na rin ang pamilya mo, Lexa. Hindi mo na kailangan makiusap o magpasalamat sa akin. I'm willing to do this for you. But I still wish I was there. We wish it too. Pero lahat ng ginagawa mo ay para sa ikabubuti mo rin. Huwag ka nang umiyak at malungkot dyan ha. Darating din ang panahon na makakasama mo kami. Magkakasama tayong lahat. Pagpapagaan nito ng kanyang kalooban. Kailan pa? Lagi niyang tanong sa isip. Gusto na niya makasama ang pamilya, pati na rin si Lance. Hanggang kailan pa ba siya magtitiis? Maayos man ang buhay sa Canada, pero iba pa rin sa Pilipinas. Mas pakiramdam niyang belong siya sa sariling bansa dahil naroroon ng talagang mga taong mahal siya. Nawawala na siya ng positive energy sa mga nangyayari sa buhay niya. Are you okay? Mula sa pag-iyak sa garden ng bahay ni Mr. Sam, ay napangatingala si Lex sa nagsalita. Hindi pamilyar sa kanya ang mukha kaya nagulat siya. Bahagya siya na ilang. Who are you? Agad niyang tanong. Neil, I assume you are Lexa, Dad's private nurse? Oh yes, sagot niya. Gusto niya sabunutan ng sarili. Mahigit 1 buwan nang nalibing ang kanyang mama, pero malungkot pa rin siya. Hindi pa rin siya nakaka-recover. Kaya tuwing mapapag-isa ay napapaiyak na lang siya sa isang tabi. Dahil din sa bigat ng damdamin, magulo ang kanyang kaisipan. Pero nakalimutan niya na darating ngayon ang bunsong anak ni Mr. Sam na si Neil. Sinabihan na siya ng matandang lalaki. Nakita niya ang binata sa picture, pero dahil minsan lang yon, hindi tumatak sa isip niya ang mukha nito. That's right, maganda ka. Ngumiti ang lalaki at inilahad ang kamay. Kinagagal akong makilala ka, Lexa. Marunong ka magtagalog? Naibulalas niya sa halip na tanggapin ang kamay nito. Filipina yung ex-girlfriend ko. She taught me how to speak the language. Ilang beses na rin ako nakapunta sa Pilipinas. Sinasabi rin ni Dad na Filipina ka kaya sinubukan kong kausapin ka that way. Nagkibit balikat si Neil. Anyway, bakit ka malungkot? Are you having a hard time here? Umupo ito sa tabi niya at tumingin sa kanya, saka hinawi ang kanyang buhok. You can have my shoulder to cry on. Natagpuan na lamang ni Lexa na sinusunod ang sinabi ng lalaki. Umiyak siya sa balikat nito. Na-depress talaga siya sa mga nangyari. Nahihirapan siya makarecover. Kahit estranghero si Neil, pakiramdam niya ay nagkaroon siya ng karamay. Totoong karamay. Hindi niya maintindihan pero nagkaroon ng magaan agad ang pakiramdam niya sa lalaki. Siguro dahil na rin si Neil ang unang taong lumapit at umalo sa kanya ng ganoon mula nang mamatay ang mama niya. Sa unang pagkakataon,
Tumuluyang gumaan ang pakiramdam. Wicked witch. Napahagikik si Lexa sa kabila ng pagmumura ni Neil. Kasalukuyan silang nasa park ng subdivision ng bahay ni Mr. Sam. Mula nang dumating ang lalaki. May 2 linggo na ang nakalilipas. Nakapalagayan na niya ng loob. They became good friends. Dahil close na, nagagawa na niya makipaglokohan kay Neil. Gumawa siya ng snowball sa kamay at binato ito. Day off niya ngayon kaya malaya sila nakakapagala. At kapag wala ring ginagawa, madalas siyang niyayaya ng lalaki para mamasyal. Walang pinagsisisihan si Lexa na sa una pa lamang ay pinagkatiwalaan ng lalaki. Naging mabait ito sa kanya at ginawa ang lahat para pasayahin siya. Dahil din kay Neil, nagkaroon ng kulay ang pamumuhay niya sa ibang bansa. Dati kasi, madalas nag-i-stay lang siya sa bahay. Kung nakakalabas man, sa malapit na mall o grocery store lang siya nagpupunta. Bukod sa nagtitipid, wala siyang makasama kapag gustong lumabas. Wala kasi siyang kaedad sa bahay. Si Tracy, kahit 6 na taon lang ang tanda sa kanya, ay busy sa ama kapag umuuwi. Ang 2 kasambahay naman ay hindi rin mahilig gumala at matatanda na para sumabay sa gusto niya. Mula nang dumating si Neil, nagawa niya makagala sa mga hindi pangkaraniwang lugar sa Canada. Noong 1 linggo, dinala siya ng lalaki sa Niagara Falls. Gusto nitong pumasyal at gusto siyang isama. May 2 buwan kasi itong bakasyon. May ilang oras lang ang layo sa sikat na falls sa bahay kaya nakabalik din sila sa mismong araw. Eksaktong naging busy sila sa Pilipinas kaya hindi sila masyado nakakapag-usap. Kaya nagkaroon talaga si Lexa ng oras para makagala. Natuwa siya sa magandang lugar at pati na rin sa company ni Neil. Masayang kasama ang lalaki. Noon lang niya masasabing nag-e-enjoy siya sa pananatili sa Canada. Hapon na ngayon sa Canada at madaling araw naman sa Pilipinas, kaya pwede siyang gumala. Tulog pa si Lance at ang pamilya niya. Gumanti si Neil sa pagbato ng snowball. Naglaro sila sa park na parang mga bata. Ang lakas ng hagik-hik at mukhang masaya ang lalaki. Ang ganda ng ngiti nito. Nakamahigit 10 bato na si Lexa ng snowball nang mapahinto siya. Naging malakas kasi ang pagganti ng lalaki, kaya natumba siya at napaluhod. Hindi matibay ang suot niyang sapatos. Kaya hindi na protektahan ang paa sa nangyari. Hindi rin makapal ang snow sa bahagi kung saan bumagsak kaya napuruhan siya. Ouch! Napangiwi siya na makita na nagsugat agad ang paa niya dahil sa nangyari. Agad na lumapit si Neil at nanlaki ang mga mata. Oh no, I'm sorry. Umiling siya. Sugat lang naman to. Isa pa, katuwaan lang. No need to say sorry. I didn't mean to harm you. Inalalayan siya ni Neil na makatayo. Naramdaman agad niya ang sakit ng sugat kaya nahirapang makatayo. Muntik na siyang matumba. Nang bitawan ng lalaki. Maya-maya, huminga ng malalim si Neil at umupo pagkatapos. Sumakay ka sa likod ko. I'll carry you home. Siya naman ang lalaki ang mga mata. Oh no, naninibago lang siguro ako sa sugat. Makakapaglakad din ako ng maayos at I insist. Kahit sabihin mong laro lang ang ginawa natin, pakiramdam ko ay responsibilidad kita. Ngayon, sundin mo yung utos ko. Hindi tuloy nakaangal si Lexa. Umuwi sila nang nakapasan siya sa likod ng lalaki. Ilang beses siyang nagbuntong hininga. Nakakahiya. I'm your friend now, Lexa. Hindi ka na dapat mahiya sa akin. But still, nilingon siya ng lalaki. It's my honor to carry you. Just enjoy the moment, alright? Sabi nito at kinindatan pa siya. Nanahimik na lamang siya at sinubukang i-enjoy ang pakiramdam. Pero may bigla siyang naalalang eksena at parang nagkaroon din ng sugat sa puso. Na-miss kasi niya si Lance. Nahiling niya na sana ay si Lance ang kasama ngayon. Napapikit na lang siya. Darating din ang panahon na tuluyan na siya magiging masaya. Magkakaroon na ng katuparan ng lahat ng iyon kapag nasa Pilipinas na siya, kasama ang pamilya. At si Lance na mismo pumapasan sa kanya. Ang buong akala ni Lexa ay maaga nakatulog si Lance pero hindi pala. Kaya alam niya nang umalis ng bahay ang girlfriend kagabi at matagal bago bumalik. Narinig din niya ang hikbi nito bago siya tabihan sa kwarto. Gusto sana niyang magtanong, pero para saan pa? May malakas na siyang pakiramdam kung bakit malungkot ang babae. Sandali lang siya nakatulog sa kakaisip. Masyadong ginugulo ng girlfriend ang kanyang isip. Hindi niya gustong nasasaktan ito, pero may magagawa ba siya? Gustuhin man na makaalala ay hindi niya magawa. At ang payo rin ng mga doktor, huwag niyang pilitin ang sarili. Ang naisip lang na paraan ni Lance para pagaanin ang sitwasyon ay bumawi. Dahil hindi rin makatulog, gumising na lang siya ng maaga.
Lumabas siya ng compound para bumili ng mga pwedeng ihanda sa almusal. Eksaktong sa pinagbilhan niya ay may dumaang magtitinda ng bulaklak. Bumili siya niyon para kay Lexa. Napangiti siya. Pwede niya makalimutan ang girlfriend pero hindi ang paraan para mapasaya ang mga babae. Hindi pa rin gising si Lexa na makabalik siya ng compound. Pinilit niya magluto sa kabila ng kondisyon. Nahirapan siya pero nang makita ang mukha ng girlfriend, nang matapos siya ng paghahanda ng almusal, ay naging sulit ang lahat. Napakaganda ng ngiti nito, kaya naging napakaliwanag ng paligid para sa kanya. Wow, thank you love. Nilapitan siya ng babae at niyakap. Good morning, bati niya at sinusubukang yakapin ito. The feeling became better. It was heavenly. Best morning, sagot naman ito. Hindi ko inaasahan to. Gusto ko lang sorpresahin ka. I'm excited about your reaction. Hindi naman ako nagkamali. Seeing you happy now makes me happy. You're so lovely. Nilagay nito ang kamay sa leeg niya. You definitely made me happy, love. I love you. Tinitigan ni Lance si Lexa. Punong-puno ng ningning ang mga mata nito. Mukhang totoong-totoo base sa mga mata at boses. Ang sinabi ng babae. One part of his heart seemed to melt. Pero imbis na sumagot, parang nanuyo ang kanyang lalamunan. Bigla rin siyang natigilan. Gusto niya ang pakiramdam na kasama si Lexa. Pero tama ba na sagutin niya ito ng kaparehong salita kung wala pa rin siyang naaalala? Tungkol dito, pinilit na lamang niyang umiti. Makakaalala rin siya at magiging maayos ang lahat. Pero habang hindi pa ganoon ang sitwasyon, pipilitin niya na pagaanin iyon. Hindi man makaalala, tutulungan siya ng puso. Nararamdaman na naman niya ang senyales. Ang nagpapahirap nga sa kanya ay ang negative instinct sa kabila ng saya. But damn the negative instinct. Makakatulong ba ang pag-iisip ng masama kapag may problema? I-enjoy na lang niya ang saya. Pagkatapos ng lahat, mas na-overpower ng saya ang hindi niya maintindihang negative instinct.